Imagine this, sahod Friday. Kakabukas lang ng ATM. Yung screen nag-flash ng balance mo, 25,000 pesos. At yung utak mo agad nag-flash ng iPhone. Next scene, nasa mall ka, hawak-hawak mo yung bagong phone, post agad sa Instagram. Caption, deserve. Pero ang hindi mo pinost, yung text ng bank, your minimum due is 12,000 pesos. Yan ang kwento ng payabang lifestyle. Maganda sa feed, nakakainggit sa iba, pero guess what? Draining sa wallet, draining sa utak, at draining sa future mo. Bakit ba nahuhulog tayo dito? Simple. Una, Pinoy tayo. Mahilig tayo magpakitang gilas. Kahit sa barangay pa lang, may flex wars na. Fiesta, dapat may lechon. Binyag, dapat may handaan. Graduation, dapat may tarp na mas malaki pa sa pader. Pangalawa, social media culture. Dati, flex mo lang sa kapitbahay. Ngayon, buong mundo. May likes, may shares, may idol comments. Pero ang tanong, kaya ba ng likes pambayad ng kuryente? Pangatlo, respect shortcut. Sa bansa kung saan, ang success minsan mahirap maabot, flex becomes the shortcut. Wala man akong bahay, pero meron akong iPhone. Scenario 1, the office flexer. Si Jenny, laging naka-designer bag. Pumasok sa opisina na parang runway. Pero tuwing lunch, skyflakes lang ang baon. Kasi ubos na sa bag yung budget. Scenario 2, the barkada flex war. Si Mark, bumili ng bagong iPhone, nag-post. Kinabukasan, si Carlo bumili rin, pero Pro Max Edition. Ayaw magpatalo. Si Tonyo, nag-loan para lang sabihing may Pro Max Ultra siya. Tatlo silang nagpa-flex, pero tatlo rin silang may utang. Scenario 3, the tito or tita flex. Family reunion. Yung tito na OFW dumating, bit-bit ang balikbayan box. Pinamigay lahat ng branded chocolates at rubber shoes. Pero nung bumalik sa abroad, nag-loan siya para makabawi. Scenario 4, the fiesta flex. Barangay fiesta. Si Aling Nena nagpalitsyon kahit wala namang budget. Ang sabi niya, nakakahiya kung wala tayong handa. Kinabukasan, nakautang na naman siya sa palengke. Scenario 5, the wedding flex. Mag-asawa, gustong bonggang kasal. Fireworks, drone shots, imported flowers. Pero ang totoo, ang tunay nilang first baby ay hindi anak kundi credit card utang. Nakakatawa? Oo, pero totoo. Let's do the math. Kung gumagastos ka ng 5,000 pesos per month para sa flex, kape, OOTD, gadgets, in 1 year, 60,000 pesos. In 5 years, 300,000 pesos. Kung ininvest mo yun sa index fund na 8% per year, after 10 years, halos 450k na. Pero dahil pinaandar mo sa payabang, ang naipon mo lang, pictures. Hindi lang pera ang nawawala. Peace of mind din. Yung kaba kapag may tumatawag na unknown number. Yung pawis tuwing due date. Yung stress na baka mablock yung credit card mo. Yan ang kapalit ng idol comments. Ang kapalit ng 2,000 likes ay 2,000 utang sa interest. Pinaka-poison sa lahat, comparison. Si office mate bumili ng iPhone, ikaw bibili din. Si kapitbahay bumili ng kotse, ikaw maglo-loan din. Si friend bumili ng luxury bag, ikaw hulugan din. Pero hindi mo alam ang story nila. Baka bonus nila, ikaw utang. Baka cash sila, ikaw credit card. At tandaan, laging may mas bago. Bibili ka ngayon, bukas may updated model. So wala talagang finish line. Paunahan lang sa pagka-broke. Look at the real rich. Steve Jobs, black turtleneck. Mark Zuckerberg, gray shirt. Warren Buffett, second-hand car. Now look at the fake rich. Full fashion show. Araw-araw may bagong gamit, pero takbuhan kapag may bill collector. Ito ang irony. Yung nagpapakita, wala. Yung hindi nagpapakita, sila yung meron. Let's be honest, kultura rin natin ang flex. Fiesta. Dapat may handaan kahit utang. Simbang gabi, bagong damit dapat. Christmas, kailangan may bagong gadget. Funeral, kailangan bongga ang kabaong. Minsan, mas importante ang itsura kaysa realidad. Pero guess what? Hindi naman itsura ang magbabayad ng future mo. Flex is not just gadgets. Meron ding flex travel. Yung hindi kaya pero pupush pa rin para makapag-post sa beach. Flex dining. Yung araw-araw fast food kasi ayaw magdala ng baon kahit ubos ang sweldo. Flex nightlife. Yung ginagastos lahat sa alak at table para lang masabing the man. At yung pinaka-toxic, flex utang. Yung proud ka pa na kaya ko naman bayaran. Pero ang totoo, kinakaya lang ng minimum. So ano ang tunay na flex? Flex na wala kang utang. Flex na meron kang 6 months worth of savings.
Flex na may investments ka. Flex na kaya mong mag-resign anytime at buhay ka pa rin. Flex na kaya mong bumili ng bagong iPhone in cash pero hindi mo ginagawa kasi mas mahalaga sa'yo ang future. Yan ang silent millionaire flex. Low-key pero loaded. Paano ba tayo makakawala sa ganito? Step 1. Audit your gastos. Ilan ang need? Ilan ang flex? Step 2. Create a no-flex fund. Walang bawas, pang-ipon lang. Step 3. Apply the no-post test. Kung hindi mo ipopost, worth it pa ba? Step 4. Build real habits. Save, invest, budget. Step 5. Embrace low-key wealth. Huwag mong habulin ang applause ng iba. Habulin mo yung freedom ng sarili mo. Si Paolo, dating credit card warrior. Laging may bagong shoes, bagong phone, bagong trips. Pero nung nagka-3 credit card debt, napilitang magbago. Ngayon, may emergency fund at naka-invest pa. Si Ana, party queen, laging nagpapabongga. Pero isang araw, na-realize niya, walang ipon. Nagbago siya. Nagsimula ng side hustle. Nag-budget. Ngayon, ang flex niya ay hindi na bag kundi bank account balance. Pebang lifestyle is like cotton candy. Sweet sa umpisa, pero hangin at sakit ng tiyan sa huli. Hindi masama mag-enjoy, hindi masama bumili ng maganda. Pero kung motivation mo lang ay flex, yan ang delikado. Kasi ang tunay na flex is freedom. Freedom from utang. Freedom from stress. Freedom to live life on your own terms. So pili ka. Flex ngayon, stress forever. Or simple ngayon, freedom forever. Tanong ko sa'yo, anong pagbabago ang pwede mong simulan? Comment below. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang legit pera tips ang dumating sa'yo.